Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Napakasinungaling niya talaga. At actually, yung Magdalo po, buwag na po to eh. Sinungaling ka, Trillanes. Yan po ang buwelta ng 18 ex-soldiers. Huwag daw natin sabihin ex-marines. So, ex-soldiers po. Bineltahan itong si Antonio Trillanes at sinabihan pong sinungaling. At meron din palang kasama sa 18 soldiers na dating Magdalo na nakasama rin si Trillanes dyan sa Oakwood Mutiny. Marami pong mga buwelta itong 18 ex-marines. Kagabi po ito sa panayam ng mga Banateros Brothers, no? At ay dami nilang mga buwelta, sinagot lahat ang mga batiko sa kanila. Kasama si De Lima. Ayan, nagsalita po yung nag-deliver kay De Lima ng malita. Kasama rin si Tuta Soto, no, na sinabihang ginawa mo lang itbulaga yung mga banat mo daw, banat ni Tuta Soto, mga pasaring sa mga ex-marines, lalo na yung sinasabi ni Tuta Soto na baka hanapin daw ng asawa niya yung 8 malita, 8 ba o 5? At si Trillanes binira rin po nang nag-deliver sa kanya ng pera para dyan sa ICC, anak ng kamote, no? Ngayon ayupak na to, malapit na talaga katapusan ng mga to. Pag naging presidente si Inday Sara, wala na, magsilayasan siguro to. Si Trillanes, saan kaya ito magtago, no? Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Tsaka Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin. Hindi pa ako nakapag-live dyan uli. Kasi nga, medyo hindi pa maganda ang ating pakiramdam. At siyempre, lamig at init, biglang inubuho tayo. Hanggang ngayon, hindi pa rin maayos pakiramdam natin. At bago ang lahat, nais ko po munang magpasalamat sa mga walang sawang nagpapakulay, nagpa-super tank sa atin. Sinda Magno, thank you so much po sa inyo. Isa, maraming salamat sa inyo, thank you so much. At Marie Flores, maraming salamat. Na yan. Eginit GPJM, maraming salamat din. Alam niyo po, tayo mga Pilipino, talagang gusto na po natin matapos yung korupsyon, no? Under Marcos admin, kasi binibilatan na lang tayo, lalo na po itong si Liza Marcos. Wala ho silang pakialam kung maurakot sila ng mga urakot, no? Na by this time, ito po yung pagkakataon natin na meron po mga matatapang na mga soldiers na lumabas. Sabi nga, hindi lang naman po 18 ito, mga nasa 100. Pero by this time, sila po ang ating susuportahan sa mga kunting pag-share lang natin at pag-content sa mga kanilang mga isiniwalat sa social media. Malaking bagay na ho yan eh. Kasi dinadivert po ngayon ang issue ng mga mainstream media na para bang lumalabas ay sila pa ang may kasalanan dito sa pagbunyag po patungkol po sa mga mali-malitang perang i-deliver sa mga kongresista at mga gabinete ni Bongbong Marcos at lalo na po mismo kay Bongbong Marcos, Sandro Marcos, Liza Marcos, Martin Romualdez, Saldico sa pagdi-deliver po ng mga mali-malitang pera. Hanggang ngayon, malaking kontrobersya pa rin po ito at ang Senate Blue Ribbon Committee hindi pa rin makapag-imbestiga hanggang ngayon. At ito na nga po, pag-uusapan natin po yung mga deliveries nila, lalo na po kay Trillanes, may bilta rin po sila, Laila de Lima at kay Tuta Soto, may bilta rin po sila. Kasama na po itong si Matibag. Alam natin na kinabang rin itong si Matibag. Itong si Matibag, naalala po ninyo, kasama yung tatay ni Arjo Artayde. Kumain sa isang restaurant, 121,000 yung bill at naglabas ng bulto-bultong pera. Yun, si Melving Matibag. Pakinggan po muna natin, mga kababayan, at kumintuhan natin yung mga banat ng mga retired soldiers po. Ayan. Nag-hire po si Boss Saldi ng Marines. So first siya nag-hire sa amin, PA Marines. So lahat ng proseso ginawa po namin, pag-apply. So sa totoo lang po sir, ako po yung unang-unang Marines kay Boss Saldi. Bago dumami itong mga Marines.
So 9 years po ako kay Boss Saldico sa kumpanya. So sabi niya sa akin, yung namatay si former Congressman Matukabe, sabi niya sa akin, Sam, I need 7 Marines right now in 1 week. Can you produce? Sabi ko, yes sir. So wala pang 1 week sir, nakaproduce po ako ng 7 Marines. So, Siya pala yung yung pinakaunang na hard ni Saldico na Marines. So siya po yung nagre-recruit. 9 years na daw siya kay Saldico. Kaya pag tiningnan mo yung kredibilidad, talagang intact at talagang makapagsabi po siya kung ano po talagang sistema ng deliveries diyan sa mga mali-malitang pera. Siya yung nagre-recruit hanggat sa dumami. so yung ganun po yung nangyari. Tapos tuloy-tuloy na po yung pag-hire namin at saka bawat isa sa amin dyan magkakakilala kami. May mga classmate kami dito sa training, sa Marines. So, yun pong hina-hire namin po sila para, siyempre, ayaw kasi ni boss na hindi kilala ni boss. So, automatic, na-hire po sila. Dumadaan po naman sa proseso. Sa amin, sir, Stop muna tayo doon. No? Parang ang lumalabas, magiging personal assistant ka, ni Saldico, kailangan may referral sa kasamahan nila. So magkakilala lahat sila. At ang meron pa nga ho tayong narinig dyan na interview, di na po natin ay sama. Yung nagbigay daw ng knowledge, no, para kumuha ng maraming Marines na bodyguard kay Saldico ay si Erwin Tolfo, ayon sa kanila. Kasi yung mga Tolfo brothers daw ay puro mga Marines, yung mga security detail. Kasi ang mga Marines daw talagang pag sinabi mo, talagang susunod sila at hindi ko kontra. Ito, tuloy natin. Oh. bilang mahirap na mamamayan ng Pilipinas. Kahit ganito lang po yung estado ng aming buhay. At since nung umalis kami sa serbisyo hanggang nagtrabaho kami kay Boss Saldi, meron naman po kaming kaunting naipon. Although na natanggal kami, pero yung naipon namin yun, sir, yun po yung ginagamit namin hanggang ngayon, sir, na ikinabubuhay ng aming pamilya. So, yung mga Ito po yung sagot nila sa banat din naman ni Matibag dahil daw lumabas daw sila, nagtestify daw sila dahil di umano sa kahirapan nila. Pero ito lumalabas, may mga naipon daw silang mga pera na ginamit nilang panggastos hanggang ngayon. Yung iba nga may business na. Ito sinagot nila yan. nag-aakusa, sir, sa amin na lumantad kami dahil lang sa kahirapan po, sir. Hindi po magandang akusasyon sa amin, sir, yan na ginagawa nila, sir, sa amin. Tataka nga po ako bakit nasabi niya yun kasi dito sa amin may mga retired po, pensionado po kami. So buwan-buwan po meron po kaming natatanggap na dahil nagserbisyo kami, optional retirement po kami, 4 yata kami dito. Tapos meron naman po kaming konting negosyo na nasusustain naman namin yung pangangailangan ng mga pamilya namin. Kaya dapat hindi niya po dapat sabihin yun kasi nandito po kami ngayon para sa bayan ito eh. Masyado ng talamak yung ginagawa nilang Korupsyon. pagnanakaw dito sa pondo ng ating bayan. Kaya dapat matuldukan na to eh. Bago si Sir, may mga negosyo rin pala sila eh. Ako nga lang ay nalungkot to talaga ako kasi nga, merong ibang mga Pilipino talaga, lalo na mga supporters ni Bongbong Marcos, mga loyalista, mga dilawan, pinklawan, hindi mo maintindihan, meron na nga yung naglakas ng loob na lumabas para magsiwalat po ng katotohanan. Binabatikos, binabas, anak ng kamote. Sa totoo lang, wala namang kasalanan tong mga to sa atin eh. Itong mga ex-Marines, ex-soldiers, bayani nga ho sila. Kayo nga, mga loyalistang tanga, kumikita lang naman kayo dahil sa pangtutrols, May bayad din kayo galing sa malita.
dapat tayong mga Pilipino, sanib pwersa tayo to support them. Kasi nga, bibihira yung mga ito, buwis buhay, pati pamilya nila ay sinasakripisyo. Hindi na muna po kailangan questionin pa, ay dahil sa kahirapan lumabas ka, hindi eh. Kasi kung ako dahil sa kahirapan lang ang reason ko, bakit ako lalabas at bakit ganito pa yung ginagawa ko at na mapahamak pang aking pamilya, anak ng kamote, marami namang paraan para pwedeng, pwedeng mamuhay ng ligtas at hindi, hindi delikado eh. Siguro kasi sila po ay mga sundalo, yung pagmamahal nila sa bayan nandoon, so hindi questionable yan. O siguro, sanay na po sila magsakripisyo, kaya ito in-extend lang, dahil kawawa na po tayong mga Pilipino, baha, kaliwat kanan, lubog, maraming namatay, maraming nagsakripisyo, at nandyan naman sila, talagang witness sila sa kung paano nila i-deliver ang mga mali-malitang pera na pag-aakala nila ay nasa hindi illegal, yung pala ay sa flood control corruption. Sabi ni Director NBI ay hindi naman ganun po yun. Ang totoo po ay nakapag-ipon na rin naman po kami sa tagal namin doon kay Boss Saldi. Tapos po, may separation pay din kaming natanggap. Kaya sapat po yun para sa amin. At hindi po kami nagpapabayad dahil lang dito sa kwan na ito. Lumabas kami talaga, bukal sa aming kalooban, sa mga kasama ko. At nakausap din namin si attorney, Balikod. At yun po, na ilahad yung lahat ng mga katotohanan tungkol sa corruption dahil naawa po kami sa taong bayan. Apektado po lahat talaga. Saka po, yung PhilHealth po natin, sir, Ng pondo. nakuha pa rin ng kawawa po yung mga may sakit na dapat ay para sa kanila yung PhilHealth na pakialaman pa po. Kaya doon po nagkuhan kami, usap-usap talaga na ilantad kung ano yung naging trabaho namin pagdating po doon sa basura. Kaya po nandito kami ngayon, sir. Lumabas po ako kasi pag hindi ko nilabas yung katotohanan, konsensya ko po habang buhay. Yung katotohanan na nalalaman ko. Yun lang po. Exactly, kasi nga, ang Pilipinas ngayon, bagsak ang ekonomiya, maraming nahihirapan ngayon, tapos maraming namatay sa flood, sa baha. No, makikita mo ngayon yung baha, hindi na ordinaryo eh. Pag bumaha, lampas hanggang bubong na. Ngayon, summer ngayon, pero pagdating ng tag-ulan, maranasan muli natin yan at maalala muli natin yung sinasabi ni Bongbong Marcos na may flood control project sila. Yung pala, puro mga ghost projects. Talaga makonsensya ka dyan. Lalo na kung alam mo na yung dinideliver mo pala, excuse me po, ay galing sa nakaw sa kaban ng bayan. Yung PhilHealth nga lang eh. Hanggang ngayon, hindi pa po nila ibinibalik. Ginagago nga ho tayo dahil ninakaw nila yung mga 60 billion na yon. Tapos babayaran, tayo magbayad, anak ng kamote. Ganon katindi, ginago tayo ng gobyernong ito. Kaya nga ho, tayong mga Pilipino, sanib pwersa tayo dito. Kaya naman natin magsama-sama eh. Kaya naman natin lumaban sa social media, laban sa mga bayarang mainstream media na dinadivert ang issue. Konting share lang, sama-sama eh. Kagaya nito, kailangan po ng atensyon ng mga 18 soldiers na ito ng mamamayang Pilipino. Kahit man sa social media lang, ipagtanggol natin sila, malaking bagay na ho ito. Tuloy po natin. Pero hindi po kami pumayag doon. Kasi sabi nga namin, kung Stop muna tayo doon para meron tayong maka-counting background. Kasi sila daw, merong kumukontak sa kanila para bayaran sila, para bumaliktad. Malamang sa malamang si Trillanes na ho ito. Tuloy oh. Po natin yung microphone. papayag tayo sa babayaran tayo para tumahimik, parang makukonsensya kami sir sa ganun sir na parang hindi namin ilabas yung katotohanan. Simula nang umupo si boss ng chairman ng APRO,
yung routine ng pagdi-deliver, yung regular, kay dating Speaker Romualdez. So, sa 42, umpisa yan 2022, September, sa 42 hanggang December 2023. Ngayon, hindi ko alam kung bakit nalipat. Nalipat siya sa 14 Nara Street, South Forbes. Doon na po yung sunod na imbakan. Yun pong regular na duty. Pag-deliver namin sa kay dating speaker. Sa Town House naman, marami pong politiko diyan na pumupunta at nakikita po namin na paglabas nila, meron na pong dala na paper bag, expandable envelope. Sa po na tayo doon. So, nang nagiging General Appropriation Committee Chairman na si Saldico, yung delivery kay Martin Romualdez, unlimited na. At nang nagiging Speaker of the House, so ibig sabihin talaga, yung pag-upo ng mga animal na to sa Malacanang at dyan sa Kongreso, ginawang Speaker of the House, di Bangag, itong si Martin Romualdez, ay talagang sagana ang mga animal sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, bulto-bultong malimalitang pera. Hindi ako naniniwala na itong si Bongbong Marcos ay hindi niya inutos ito. Talagang inutos niya ito. Pinapakinabangan to ng Marcos admin. Kasi may delivery din kay Bongbong Marcos, di ba Siguro, yung ibang mga deliveries kay Bongbong Marcos, hindi na po sila nagde-deliver. Baka abutan na lang diretso, malita, galing kay Martin Romualdez. Kasi sila, hinahatid dun sa mga House of Representatives, pati sa kabahayan, hinahatid daw Tuloy, sir. Kasi yung dala-dala po nila, kami pong nagdala yan galing sa Horizon. Pinakarga sa van para... sa akin nakakita ko, 2 beses si Senator, si Kong Dilima po. 2 beses ko siya nakita. Minsan ginawa niyang Itbulaga Bago muna kay Tuta Soto, ito, Laila de Lima. Paano na yan? Talagang dinideliveran ka pala. 2 beses daw dyan sa Horizon. Kumuha ka daw Nakita daw nila. Tapos may gana pang magsampa ng kaso ang gago. Siguro ito po yung mga bayad ng gobyernong Marcos sa mga kagaya ni Laila de Lima sa pag-atake sa mga Duterte. Lalo na dyan sa ICC. Yan lang nakikita ko kasi tiningnan mo bakit abutan si Laila de Lima ng pera kasi hindi naman siya kongresista pa that time, di ba? Bago lang naman si Laila de Lima naging kongresista 2025. So malamang ito na po yung premyo ng gobyernong Marcos kay Laila de Lima sa panggagago sa mga Duterte, pagbanat sa mga Duterte na kaliwat kanan. Siguro ito po yun. Kasi bakit bibigyan ka? Ano bang position mo sa gobyerno? Nakita ko lang rason yan kung bakit binigyan si Laila de Lima, kundi yung walang humpay na banat niya kay former President Duterte tsaka Vice President Inday Sara. Naalala po natin doon sa Senate hearing ba yun? Na nandun si Laila de Lima na gusto nang batuhin ni Tatay Digong si Trillanes at katabi si Laila de Lima. Kasi sabi nila, di ba, sa Quadcom hearing, mga hearing na yan, ay pinunduhan din yun, binabayaran mga kongresista. So malamang, ito na yun, Ito yung premyo kay Laila de Lima. Wala na akong nakita na reason kung bakit dinideliveran din siya. Paper bags daw Tuloy po, sir. Ito naman kay Tito Soto, Kasi nga si Tito Soto, ang sabi niya, hindi daw alam ng asawa niya na mayroon ngang ganun, baka hanapin daw sa kanya at itinitanggi niya. Itong taong ito, si Bini Bulantati, siya po yung nag-deliver kay Tito Soto diyan sa Baclaran. Pakinggan po natin. Ang sir, ako yung diyan, yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sa area sa Baclaran, sa building, sa opisina yata dyan sir sa Baclaran. Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba, kasi sa baba may daan dun sir may elevator paakyat. So, pagdating nila, ginaid ko,
Tapos, bumaba na sila ni boss. Umakyat sa elevator. Tapos, yung ibang tropa, bumaba din. Dadala rin ibang malita. Ako, yung dalawang malita mismo, dadala ko. Tapos, tinulak ko para makasabay sa kay boss paakyat yung dalawang malita. Sa isip ko, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yon. Pero, sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng kasinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss pasabay doon sa elevator. Nag-deliver po. Okay, bago yan kay Sir, dito muna tayo kay Tuta Soto, no? Parehong kulay talaga to sila Ila de Lima at saka Tuta Soto, mga salot sa lipunan eh. Kasi nga dinideny ni Tuta Soto yan, yung deliveries na yan. At ginamit pa nga niya yung kanyang asawa na punchline na baka hanapin daw sa kanya. Eh paano ho ito? Itong mismong soldiers na ito, sundalong ito, ay siya po mismo nag-deliver at nagtutulak doon sa elevator paakyat sa opisina nyo. Kasama si Saldico sa delivery. Now, paano po yun? Yung advance team, intindi no, may mga advance team pang mga animal. Oh. Sabi, uy, mauna ka doon, bakit? Baka merong nakatiktik sa atin na may dala tayong malita, baka hold upin tayo, kidnapin tayo. Putang ina nyo. Wala ba kayong sana makarma kayong hinayupa kayo? Tuta Soto. Masyado kang denial sa malita. Kasi gano'n naman talaga, no? Ang mga politiko talagang sinungaling yan, eh. No? Sinungaling hanggat sa dulo ng walang hanggan. Hindi yan naamin ng mga animal na yan kasi yan na po yung training nila. Yan na po yung ugali nila. Except sa mga politikong matitino, lalo na po mga Duterte. Pero tangin talaga to si Tuta Soto. Isipin mo, nagmalinis ka pa dyan, nagiging Senate President ka pa dyan. Kaya siguro hanggang ngayon, hindi nagpapa-imbestiga sa Senate Blue Ribbon Committee itong si Panfilo Lacson dahil, putang ina, yung amo niya kasabwat din dito sa mga mali-malitang pera. Alangan naman magpa-imbestiga si Tuta Soto. Kasi bago ka mag-imbestiga yan, kailangan magpaalam ka sa Senate President. Ngayon yung Senate President Tuta Soto, putang ina, kasabwat din po dito. Ginagawa na daw niyang itbulaga itong nangyayaring delivery. Trilyon-trilyon po yung hinahanap natin. Ito na nga ho tayo ngayon, no? Yung mga naturingan, akala mo galit sa korupsyon, yung pala yung mga kasabwat sa kurakot. Ang sabi ko nga sa inyo, putang ina, no, yung mga kawatan nagpapaimbestiga kung sino yung magnanakaw. Sila nga yung kawatan eh. Sila nga yung kasabwat. Sila nga yung kasama sa sindikato. Mafia ng ating bansa. Kaya wala tayong aasahan na investigasyon dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil si Tuta Soto kasabwat ho dito. O tingnan mo, itbulaga. Kasi kung hindi Senate President si Tuta Soto, panigurado, dapat nagkaroon na ng investigasyon. Kaso nga, siya po yung Senate President. Isipin mo ha, ang kinasuhan nila ngayon, si Joel Villanueva at Jingo Estrada. Si Jingo Estrada, Joel Villanueva, hindi man lang nabanggit dyan sa affidavit eh. Na dinilibera nila ng mali-malitang pera. Pero itong si Tuta Soto, nabanggit nila na dinilibera nila ng mali-malitang pera. Ang tanong lang natin dito, kailan yung deliveries? Siguro bago mag-eleksyon, no? Kasi may suhol man lahat eh. Kasama man yan si Ping Lacson, may suhol lahat. Kaya ito si Ping Lacson at saka si Tuta Soto, hindi sila karapat-dapat dyan sa kanilang posisyon ngayon na Senate President at Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Kasi kasabwat ang mga to sa pangungurakot sa kaban ng bayan. Tingnan mo, panay sila black-black. Panay sila divert. Bakit? Pag hindi nila dinadivert pa ang issue, panigurado sa pool sila dito. Tingnan mo, nagmamalinis pa ang animal na Tuta Soto. Sabi ni Tuta Soto yan, pag isang Pilipino hindi kumakampi sa Pilipinas, nasasaktan ako. Kailangan kung ano yung mabuti para sa bayan, doon tayo. Gago nga eh. Mabuti sa bayan, doon tayo. Mabuti ba yan para sa bayan yung ginagawa nyo? Na nadili-deliveran kayo di umano ng mali-malitang pera. Kasabwat kayo dito sa pagnanakaw. Ngayon kung hindi po kayo kasabwat, magpaimbestiga kayo dyan. Anong Pilipino hindi kumakampi sa Pilipinas? Ikaw yung hindi kumakampi sa Pilipinas.
Dahil hindi ka nga nagpapaimbestiga dyan eh. Ginagago mo ang taong bayan, niloloko mo. Sabi nga ng soldiers, ginagawa mong itbulaga eh. Kaya ang resulta, bulaga ng animal eh. Ito yung katotohanan. Naiwan ko lang kaya kung meron pa rin nakikinig sa taong ito, sa mga taong ito, kagaya ni Panfilo Lacson. Kaya nga binibitin-bitin, kaya tama yung mga birada ni Senador Marcolita na binabraso niya ngayon yung Senate Blue Ribbon Committee, chairman si Pinky Lacson, para magpa-imbestiga. Kasi obvious na po ha, obvious naman ho, pag hindi magpa-imbestiga itong Senate Blue Ribbon Committee, kasama ka Tuta Soto. Kaya hanapin mo na, Hilin Gamboa, yung mali-malitang pera, dahil mismong 18 ex-Marines, soldiers nagsabi na. Tuloy natin, kay Trillanes ito. Po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Patay Sa bahay ka, niya? Senyor. Correct, sir. 2 envelope. Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon kabats ko din. Dali ka dito, Trillanes. 2 beses nag-deliver ng pera. Itong si Sir, no, kay Trillanes sa bahay po mismo. O, ito na. Tangina mo, Trillanes, ikaw pa yung unang pumiyok, no? Ikaw pa nagsampa ng libel. Gago, yari ka ngayon. Alam mo, si Trillanes dapat talaga makulong yan, mabalik sa kulungan. Kung meron pang hukumbitay na yan, day. Kasi salo talaga ang animal. Isipin mo ha, ito, Trillanes, mga dating sundalo. Sundalong kaning ka rin, Trillanes ka na. Mas may bayag pa ang mga to. Mas may pagmamahal pa sa bayan ang mga to. Isipin mo yan, 2 beses nag-deliver, kaya mo pang itanggi dito. Paano niya nalaman na bahay ni Trillanes? Yung special personal assistant ni bodyguard ni Trillanes din eh. Kabaro din niya. Kaklase din niya. Patay kang Trillanes, kang animal ka. Tuloy oh. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. Okay, ito rin yung De Guzman na binanggit niya, media po 'yan, media personality po 'yan. So hindi ko rin kilala yung Jojo De Guzman na 'yan, no? De Guzman ba 'yun? Alam ko Jojo De Guzman. Jojo De Guzman yung alam ko eh, si ano 'yun eh. Basta meron tayong kilala, vlogger 'yun eh. Pero iba itong De Guzman, media personality daw to na dinideliveran nila. Anak ng kagwang, malita rin, no? Tingnan na. Anong pangalan nun? Tuloy nga natin, rewind natin konti. Konti lang, Konti lang. Ako po, sir, kay dating Senator Nadoon kabats ko din. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, Joey De Guzman, hindi Jojo De Guzman, anak ng kamuti. Jojo De Guzman, yun yung kasamahan nating political vlogger. Joey De Guzman, yun po yung media personality. Hindi natin alam saan po yan network. So kasabwat din pala. Tuloy natin, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses Nako. sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Putang ina, ang dami palang deliveries kay Trillanes, hindi lang iisa. Yung isa, 2, ito 2.
folder, no? So, pero I think may malita rin po silang dinideliver kay Trillanes. Paldo ang ugag, no? Trillanes, paldong-paldo ka under bangag admin. Kaya, anak ng kamuti, no? Bisprin na bisprin de BBM talaga ito. Kaya pala, pag makabanat sa mga Duterte, sobra-sobra at makapuri kay Bongbong Marcos, sobra-sobra din eh. Putang na, tumama talaga tayo sa mga tsorya natin eh. Na itong si Trillanes eh, ginamit talaga ng todo ng gobyernong ito para lamang makalaban ang mga Duterte, ipin down at utak dito sa ICC. Kaya si Tatay Digong nasa daig. Ito yung ginamit ni talaga ni Bongbong Marcos. Sipin mo yun. Magkano? Ilang milyon na kayo nakulimbat ni Trillanes. Isipin mo, walang posisyon sa gobyerno, zero yung kredibilidad, pero yung media nakatutok kay Trillanes. Lahat ng interview, pinapatulan ng media kasi nga may pirang pangbusal. O ito pera, siguro sinabi ni Bongbong, magpamidya ka. Ito yung pera ha. Ayan, dideliveran ka na naman, magpamidya ka. Bayaran lang ng media ni Trillanes. Ngayon, dakdak na ng dakdak si Trillanes. Kaya ito yun. Ginago tayong lahat. Kaya nga tama rin yung mga opinion ko na kaya nagkaroon ng kaliwat ka ng korupsyon ngayon under Marcos admin dahil gusto nilang wasakin ang mga Duterte. Anong perang gamit nila? Sa pagwasak sa mga Duterte, pera ng bayan. So yung mga deliveries ng mali-malitang pera, ito na yun. Gamit pa sa ICC, binayaran po, tangina, tinarantado tayo ng gobyernong Marcos ito. Kaya pag si Inday maging presidente talaga, Day, ipakulong mo ang mga animal na yan, Day. Tuloy, oh. Yung pangalawa po, anim na malita yun. Kasama ko na po si Mark Tiksay. Puta pangalawa, 6 na malita, Trillanes. Yung isang malita dyan, I think mga 50 million bawat malita. Oh my gulay, sana all paldong-paldo si Trillanes sa awards. Yung EA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Nga po sir, naiinis kami, naiinis, nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo tapos pinapasinungalingan niya. Galit Sir, na si Sir. experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na bumaliktad daw ako. Nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko nun. Kaya huwag niyang sabihin na bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. At actually yung Magdalo po, buwag na po to eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya tsaka yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is corruption. Putang ina, miyembro sa Magdalo to. Ito yung sinasabi ko kanina na miyembro sa Magdalo. Yung ang dami palang delivery kay Trillanes, sobra-sobra. Pag tiningnan mo, marami siyang pambusal sa mga media. Yung mga media nga, bukod pa yun siguro sa bukod pa yung bayad dun eh. Yung bigay talaga kay Trillanes lang yun. Sipin mo kasama sa Oakwood Mutiny, sa Magdalo. Nung dati akala mo daw matino si Trillanes, ngayon iba na. Dahil nga si Trillanes tumatanggap na ng pera ang hinayupak na ito. Ginagawa niyang parang palabigasan itong mga Duterte, manira sa mga Duterte. So ngayon, nangyari naman yung Marcos admin, binibira ang mga Duterte, kaya nagkaroon ng pangkabuhayan si Trillanes. Nagkaroon ng trabaho, tumakbong mayor na talo, nakakita ng opportunity kay Bongbong Marcos. O ito,
Gawin nyo akong attack dog. Babanat ako ng babanat, attack ng attack ako. Buwag na daw yung yung Magdalo. Paano hindi mabubuwag? Yung namumuno, sindikato. Tuloy, sir. Oh. Po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yon. Samantala yung pinaglaban namin, korupsyon. Tapos ngayon siya mismo ang gumagawa. May Bantay sa lakay tawag dun, sir. Kunyari, sir, galit, yung pala sila kurakot din. Yan si Bongbong Marcos yan. Putang ng gobyernong ito. Kala mo galit sa korupsyon pero sila palang mga kawatan. Niluluko nga tayo Tuloy natin. Dagko pa rin po sir doon sa pagde-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo Dito kay Kimbo, sa maganda Quezon to. City po. Sa bahay niya mismo. Maleta rin po yan. Opo sir, mali-malita po. Siguro kung talaga po yun, marami po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun nililipat na rin doon sa ibang sasakyan. Putang ina, 50 na malita. Sipin mo yan, Kimbo. Kaya na nahimik si Kimbo ngayon Baka lumipad na rin si Kimbo sa ibang bansa. Total lang natin 15 na malita, mga 50 million din yung laman. 50 times 50. Tangina sabog yung calculator. 50 times 50 million bawat malita. Magkano po yun? 2.5 billion pesos pag ganun. Anak ng kamote 2.5 billion. Kaya nanahimik na si Kimbo. Isipin mo 50 malita na yan. Anak ng kamote Kung ganun kung 50 ay bawat malita, tama? 50 kasi bawat malita 50 million, di 2.5 billion. Kung ganun karaming pera, anak ng kagwang Tuloy. Di kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, nag-deliver kami sa Guado. Pinasok yung mga malita doon sa bahay ni kung Romualdez. Do kay Pero hindi Romualdez. na namin alam sir kung para kanino po yon dahil sila Mark Tiksay po at saka si Paul Estrada yung nagpasok talaga ng malita. Ang partisipasyon ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yon. Yung Paul at Mark talaga, Tiksay. Paul Estrada, Mark Tiksay. Dapat ito mapatawag talaga. Kasi sila yung mga humaharap sa mga taong dinidelibera ng malita. Kasama sila lagi Bakit hindi ito mapatawag ni Panpilo Lacson? Diyos ko. Paul, Mark Tiksay, lumabas na po kayo. At Saldico, lumabas ka na rin Ako naniniwala ako talagang 100% authenticated yung mga sinasabi ng mga ito. Kasi kung hindi pa ito totoo, hindi sana si Saldico lumabas at nag-video at kinontra ito. Pati abogado ni Saldico hindi naman kumontra So isa lang ang ibig sabihin nito. Totoo lahat ng mga sinasabi nila. Tuloy. Bali ako po sir ay driver noon. Ang kasama ko po doon ay si Boss Mark, Mark Tiksay. Tsaka si Brian Lasaga. Ako po yung driver, bali si Brian Lasaga po yung yung security. So dahil driver, ano po yung namin, pag nagbababa kami ng malita, tumutulong na rin po ako. Ganyan. Yan, pag sakay po na, kasi ako po yung driver, hindi ko pa alam yung isisend sa akin yung location. Yan, yung location ng EA. Yan, ako na bahala mag-mapping, papunta rin sa bahay. Sa bahay ito ni Bunuan? Bahay ni Yusik Bunuan. Kay Pag sakay Bunuan. po namin, tatanungin po namin yan, si Boss Mark, kaninong Bible? Kay Yusik Bunuan yan, huwag kamingay. Kay Secretary Bunuan. Yes, sir. Binigyan pa nga kami sir ng 3,000 Sir, 8 malita po. Ha? 8 malita. 8 maleta, tas 3,000 binigay? At least meron. Yung iba, wala binibigay 8 malita, tug 50 million. Putang na mong bunuan ka, anak ka ng kamote ka. Sipin mo yan 8 malita, kay bunuan, 8 times 50 million. Anak ng kamote, Tama, 400 8 malita di 400 million.
400 million? Buwisit tong mga animal na to. O, walang malita. O, tuloy, o. Iba ba, sino ba pinakagalante na Para daw po sa amin, sir. Ha? Para daw po sa amin. For the boys po baga. Sino po? Garcia. Garcia. Ito kay George Garcia naman. Hindi man namin dinilipat talaga sa kanya. Ano lang, nakipag-meeting sa kay boss sa Maidas Hotel. Tapos yung dala na malita, 2 beses kasi siya meeting. Bali, yung IE na po yung nag-transfer doon sa sa sasakyan pa yung dinikit nila sa parking. 2 beses po yun na nangyari. Ilang maleta tsaka kailan to? Before the election ba? Bago mag-eleksyon, tsaka yung after ng eleksyon. 4 na malita po. Utang ina, ito na ho yun ngayon sa Kumilik, kaya nagkaroon ng mikos-mikos. Yung delivery di umano kay George Garcia, before and after. Before election, at saka bago mag-eleksyon. So, tangina, ginagago tayo ng todo. Kaya ang resulta ng eleksyon walang kwenta. Kung ang eleksyon ay walang daya, ako naniniwala ako Duterte 10 panalo lahat majority. Siguro mga 8 sa 10 nakikita kong panalo. Kasama dyan si Pastor Apollo Sigibuloy. Kaso nga binikos ni George Garcia, putang na kapalit malita eh. Bago mag-eleksyon, may bigay. Pagkatapos ng eleksyon, magandang resulta, may bigay. Kasi nga talo naman talaga yung alyansa dyan lahat, panigurado. Yan si Lacson, Tuta Soto, si Bam Aquino, Kiko Pangilinan, putang nasama lang talaga yan eh. Diyan kay George Garcia, budlat ang mata. O ito na. Ganito po tayo ginago ng gobyernong ito. Simula sa Kumilik, kongresista, senador, gabinete, kay Bongbong Marcos, Speaker of the House, utang ina Sandro Marcos, lahat na kinabang sa mali-malitang pera, kay Trillanes de Lima, mga atakdog ng gobyernong ito. Sinong niloloko? Tayong lahat. Kaya dapat makulong ang lahat ng kasabwat dito sa mga mali-malitang pera. Sinong magpapakulong yan? Wala nang iba. Si Inday Sara Duterte. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag.
vlog mo may pag-asa.